o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa 1 linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder, at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. DXAS, your community radio, kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Ito po ang Family Matters, panibagong araw para sa kwentuhang pangpamilya. Ako po ang inyong kasama, Ate Marlene. At ako po naman si Lola Kenny. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang pampamilya. O, kamustang araw mo, mga nakarang araw mo, Lola Senny? Naman, magaling na. Back to walking, exercise in the garden, and stretching. Good girl ka na pala ngayon, ha? O nakita po niya sa paglalakad. Sa lahat po na ating mga tagapakinig, ano man po ang inyong ginagawa ngayon, naghahanda ng almusal o di kaya naghahanda papunta sa trabaho, mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, Lola Sen, no? Masyadong mainit, no? Init. Kailangan magbaon po tayo ng tubig. Palagi. 40 ang temperature natin, 40. Masyado na yan siyang mainit. Huwag nating kalimutang magdala ng payong. Yan. At sa lahat po na yung nasa kanilang kanya-kanyang tahanan, samahan niyo po kami na dito sa ating programang Family Matters Elderly Edition. Nais ko pong batiin din ng magandang umaga ang mga tagapakinig natin dyan sa Kanilar na sina Jenny Tabuena, Rowena Canayon, Melanie Enojo, at Norcel Balayo. Yan. Mga kasama ko yan. Yung nakikinig yung ating si Becky Santos, yung kumari ko sa Miguelito Homes. At saka yung kapitbahay ko dito sa Pasig, si Norina Rosenes, laging nakikinig siya sa Family Matters. Si Leren Lozano,
At yung mga kapatid ko, si Trining Samya, Ber Casti, at si Chari Tropicales, yung mga kapatid, mga sisters. Jervin Bautista and Josephine Crisostomo, yung mga inaanak ko sa kasal. Talagang alam na alam. Sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating Facebook page na 1116 DXAS, your community radio. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang paksang Inang Mapagkalinga, ang Reyna ng Kalusugan. Yan po ang ating Mother's Day Advance Special. Dahil nga po, ang buwan ng Mayo ay kilalang kilala bilang buwan ng mga bulaklak, kapistahan, at lalo na ang Mother's Day. Yan po ang ating tema, ay magpo-focus ngayon sa pag-aalaga sa pamilya at pagpapatatag ng relasyon sa bawat henerasyon. So, ilan po sa dapat nating pag-uusapan ay kung papaano po ang mga ina at lola bilang mga health workers ng ating tahanan. Pakibigay nga, Lola Zen, ang ating unang punto sa ating paksang Inang Mapagkalinga, ang Reyna ng Kalusugan. Ang punto 1, ang kusina bilang sentro ng kagalingan. Ang ating key verse nasa Kawikaan 31:27. Siya'y tumitingin mabuti sa lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Kawikaan 31:27. Sa Lola Zen, matanong muna kita, sa bahay nyo noon, na kasama nyo pa lola nyo, sino nagdidesisyon ng kung ano ang ihahain sa hapagkainan? Si nanay ba o si lola? Pareho, magkaano sila. Ang lola ko, basta't wala lang baka, lahat kinakain niya. Makagulay yun. Hindi nawawala ng gulay sa amin na may sabaw. Yung laswa, ayan ang number 1 namin. Na, pareho yan sa bahay. Sa amin naman, mga Bisaya, lauuy. Okay. Cool. Kaya nga, ang mga lola at ating mga nanay, ang karaniwang nagdedesisyon kung ano ang ihahain sa hapagkainan. Kaya, maging modelo sa pamamagitan ng paghahanda ng masustansyang pagkain sa halip ng mga dilata o maaalat. Kasi nga, dahil nga tayo ang laging modelo, dapat magandang ehemplo, lalong-lalo na sa pagdating kung ano ang dapat na kainin ng ating mga anak at apo. So, unang-unang dapat nating isipin ay masustansyang pagkain. Lalo na sa umaga, Lola Sen, ilang kaya mga lola at ina ang maagang gumigising para hindi magluto ng mga pagkaing dilata. Kasi napapansin ko, pagka umaga, yan ang pinakamadaling lutuin, Lola Sen. Ang mga dilata. Pero, nabanggit na natin sa ating mga nakaraang paksa na hindi po maganda ang palaging kumakain ng dilata. Saka mga maaalat. Yun pa. Kasi nga po, lalong-lalo na pagdating sa almusal, Lola Sen. Kumbaga, yan ang sinasabi nila na pag almusal, eat like a queen or king. Diba? So, kailangan, sa umpisa pa lang ng ating araw, ang ating kinakain ay mga masusustansyang pagkain para kayang punan, no? Punan ang
magiging mga gawain natin sa buong araw. So, mas sustansya. So, ibig sabihin yan, Lola Sen, talagang maaga pa lang may gulay na. Oo. Sabi nga yung pinag-aralan natin, yung sundin natin yung platong Pinoy. Oo, totoo yan. Oo. Yung gulay at prutas, Oh, Tapos- kalahati ng plato yun. lahat ng plato, tapos yung mga protina. Ano-ano ba ang mga kasama ng mga protina? Manok, Da, isda, yan, itlog. itlog. Mm. Oo. Tapos, Yung sa mga gulay naman at prutas, di ba? Yung nilagang okra, talong, no? Talbos ng kamote, di ba? Oo. At saka Lola Sen, yun, dahil nabanggit mo ang pinggang Pinoy, tandaan ninyo, ang gulay at prutas dapat kalahati ng inyong plato. Tapos sa mga protina, na nabanggit namin mga pagkain, 1/4 sa plato nyo. At yung natitirang 1/4, ganun karami lang ang kanin. Yan po. Kanin. 1/4 lang talaga. Tinapay. O, Pag may tinapay na, wala nang kanin. yes. O kaya, kung walang kanin, walang tinapay, Lola Sen, pwedeng-pwede kamote, O, dinagang kamote, saging, nilagang kamoting kahoy, yan ang pwedeng substitute, no? Kamuting kahoy, nilagang kamuting kahoy. Kaya, Kung nakaka-LL naman, pwedeng gawing banana Q, ang saging, kamote Q. oo. Oo, kaya nga, kumbaga, maganda din kasi, Lola Sen, kung may variation, paiba-iba ba? Hindi yung Oo, araw-araw hindi ganun. naman ganun na lang. Kaya, At kung merong time, si Lola, o si mother dear, magnilupak ng kamoting kahoy. Nakatikim ka na ba nun? Nilupak na kamoting kahoy? Hindi pa. O saging? ang alam ko lang saging lang, nilupak lang na saging. Hindi pa ako Yung nakakatikim kamoting noon. kahoy, masarap din. Ilalaga mo, tapos babayuhin mo. Tapos lagyan mo ng brown sugar. At saka nyog. Lagyan mo ng grated fresh coconut. Tapos may kung meron kang honey, ipalit mo sa sugar. Di ba? Oo. Kaya, Tapos lagyan mo ng margarine sa ibabaw. Nakakagutom. ano yan? Pwedeng merong margarine, pwede ring wala. Okay? Kung kaya ng budget, bakit hindi? Oh. Oo. Basta ang mahalaga, dapat sa ating mga lolo't mga ina, lola't at mga ina, dapat sa gabi pa lang, nakaplanado na kung ano ang lulutuin bukas ng umaga sa almusal. Kasi ang mahalaga doon, meron ba kayong sapat na oras para sa preparasyon? Oo. Kaya, O yung mga minsan ayaw minsan may substitute sila para sa tubig dahil sa sobrang init ngayon ng panahon. O yan pinag-aralan natin, isang pitsil na buko juice na yun. maraming yelo, di ba? At pwede din po, yung ginagawa ng iba na isang pitsil din na tubig. O, lalagyan mo ng kalahating pipino na hiniwa ng maninipis. Ngayon, Kalamansi, lemon. kung kaya pa rin ng kung kaya pa rin ng budget, yung kalahati ng lemon o isang lemon, ang hiwain ng maninipis, ilagay sa isang pitsil na tubig. At yun po, mainam po yun na inumin laban sa pag-inom ng mga soft drinks. Dahil sa init ng panahon. Melon juice, masarap din yun. Di ba? Oo. At saka watermelon, wow. Pag waluwag-luwag naman sa budget, pwede rin nating mga prutas ang inumin natin. Correct ka dyan. Drinks tayo, di ba? Basta ang mahalaga, dapat masustansya ang pagkaing ating ihahain sa almusal. Yan ang unang punto. Ang kusina bilang sentro ng kagalingan.
Anong ikalawang punto natin, Lola Zen? Dalawang punto, pag-aalaga sa sarili para sa pamilya. Sabi dito sa ating key verse, sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong pagsisikap sapagkat mula rito ang mga issue ng buhay. Kawikaan 4:23. Mahalaga talagang ingatan natin ang ating puso. Mahalaga yan. Kaya, paano natin isa sa mga dapat nating gawin sa pag-iingat sa ating puso ay ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Kaya yung unang punto at ang ikalawang punto natin ay may koneksyon. Sa pag-iingat ng ating puso ay kailangan po na ang mga kinakain natin ay siguradong masustansya na siyang makabubuti sa ating pangangatawan. Hindi makakapag-alaga ang lola o si nanay kung siya ay may sakit. Paano nga naman? Kailangan tayong mga lola at mga ina, dapat ipakita natin sa ating mga anak at apo ang disiplina sa pag-inom ng tubig at sa tamang tulog. Ngayon, Sabi dito, iwasan natin ang mga matatamis na inumin katulad ng soft drinks, canned juices, and powdered. No? Di ba? Yung mga ganyan karamihan, yung iba gusto nila yan, di ba? Nai-enjoy nila. puro asukal yan. Puro asukal lang yung marami dyan sa mga na yan, inumin. Na mga karamdaman natin. At tapos, Ano pa? tamang Yung tulog. 7 to 9 hours daily Mm. ay kailangan. Pero itong, Diba? Lola Sen, ang sinasabi nating 7 to 9 hours, yan sa gabi sa gabi. Oo. Di ba? Napag-usapan din natin nung nakaraan na pag 9 o'clock na, tigilan na ang paggamit ng cellphone. Itago na ang cellphone. Okay? Pagkatapos, yung isang oras, 9 to 10 ng gabi, dyan na mag-Bible devotion, yung devotional ninyo, magbasa ng Bible, magdasal. Pagdating ng alas 10 ng gabi, matulog na. Kasi kung bibilangin mo, matutulog ka ng alas 10 ng gabi. Alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Alas 6 kailangan. Gising ka na. Oo, pwede ka nang magising ng alas 5 o kaya alas 6. Yun ay covered pa rin yun ng inyong 7 to 9 hours na tulog. Yan ang kailangan ng ating katawan. Kasi madaming benefits na makukuha, Lola Sen, sa pag-inom ng tubig at ang tamang tulog. Importante yan. Importante talaga kasi alam niyo po ba bakit? Kasi pag kulang kayo ng tulog, unang-unang ebidensya niyan, haggard na haggard ang mukha niyo. Yan, ang una talaga. Oo, kailangan katulad ni Lola Seni. Kailangan ang ating skin. 'Di ba? 'Di ba kumukhang haggard tayo? Sorry lang po sa salita. Para bang ang pangit natin ba? Ang pangit. Ang pangit. Pag kulang tayo sa tulog, pagising, nakasimangot. Hindi magandang tingnan nakasimangot. Dapat nakasmile. Totoo yan. Di ba? Pag-gising natin sa umaga, anong dapat nating gawin para mas maging din tayo? Maingatan natin ang ating kalusugan, ang ating puso. Lola Diba? Sen, Number 1. magdasal. Mag-morning sunshine, or ang tawag doon, sunshine, sunlight. Diba? Morning sunshine, oo. Mag-gardening ka na, mag-walking ka na, mag-stretching ka na, exercises. Pero Diba? Lola Sen, magdasal muna.
Ayun, magdasal muna bago Muna. morning sunshine. O hardy ng panalangin muna. Oh, correct ka dyan. Yan. Hardy ng panalangin muna. Paggising ninyo, dapat nakabukas ang inyong radyo sa hardy ng panalangin. Yan ang mahalaga. Kasi kailangan yung buong araw ninyo covered na with prayers yun. Kaya kailangan talaga, paggising na paggising, dasal. Paano kayo makakapagdasal na maayos kung kulang nga kayo sa tulog? Paggising nyo pa lang, ang sama-sama ng pakiramdam nyo. Ang sama din ng itsura ng mukha nyo. Di ba? Kaya dapat talagang matulog sa eksaktong oras. Yan, mahalaga yan. Tapos, ikalawa, kailangan uminom ng tubig sa buong araw. Kasi pagdating sa gabi, hindi na masyadong inom ng tubig kasi matutulog na lang. Makakadistorbo yan sa inyong tulog. Kalagitnaan ng gabi, babangon para umihi. Minsan mahirap nang bumalik matulog, lalo na sa ating mga lola at mga nanay na pag nagising na ako, Lola Sen, sa gitna, minsan nagigising ako ng alauna. Matulog ulit. Oo, hindi ko na mabalik na matulog. Kaya, At Marlene, yes. meron tayong yung before taking medicine, muna tayo. 1 to 2 glasses of warm water. Oy, Diba? Para ma-wash out yung mga toxins na natin nung natutulog tayo. Isang magandang healthy habits natin bilang mga senior citizens, mga nanay, mga tatay, mga lolo, lola, gawin natin yun. Kasi malaking bagay yun sa ating kalusugan. 1 to 2 glasses of warm water. Wag natin kalimutan yan. So, ibig sabihin, bukas, umpisa na natin. 1 hanggang 2 baso ng maligamgam na tubig pagkagising natin. Bago tayo gawin lahat ng mga routine na ginagawa natin at bago tayo mag-breakfast. Mag-break muna tayo sandali at ipagpapatuloy ang ating paksa tungkol sa inang mapagkalinga, ang reyna ng kalusugan. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya,
kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Please send us your message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donations. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. At listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Nais ko palang batiin Lola Sen, pinaalala sa akin ng mga ladies, hindi mo na kami nababati. So ngayon, babatiin ko ngayon. Binabati ko si Ma'am Tess Calandria, si Ma'am Tess Dampios, syempre ang aming pastora, si Ate Cindy Lacanaria, at ang kanyang husband na si Pastor Henry Lacanaria, si Cecilia Ruizol, Vicenta Rondubio, at Elena Tan. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa inyong pakikinig. Ikaw, Lawson. Shout out ang Shaik Churches. Shaik Church. Aris Clan, Rada Clan. At yung kapatid ko pala, yung ating ko, si Lilia Patero, sa New Zealand at ang kanyang mga manugang. Abalahin family. Birthday. Baka Sige. meron ka makakain. Ikaw. Si Kuya Glenn ng DXAS. May 3, Glenn at Albrecht. May 3 siya. May 5, Roberto Estrada. May 6, Andrea Tabaday. May 7, Edgar Castelo Tropicales. May 10, Anita Aris, Ipagkoto. Si Kuya Puto Mobin. May 10, Robin Soling. At yung aking bayaw, si Emmanuel Samya, May 10. At yung pamangkin ko from Estrada, Clan. May 12, Oliver Almerol.
Dami kong binasa. Kanina napag-usapan natin ang inang mapagkalinga, ang reyna ng kalusugan. Ang dalawang punto na ating nabanggit ay una, ang kusina bilang sentro ng kagalingan. Ang ating key verse dyan ay mula sa Kawikaan 31:27. Sa ikalawang punto naman ay pag-aalaga sa sarili para sa pamilya. Ang key verse naman natin dyan ay mula sa Kawikaan, Kabanata 4, Talata 23. So, ipagpapatuloy natin yan. So, ngayon, ang ikatlong punto naman ang ating pag-uusapan. Ano ang ikatlong punto, Lola Zen? 3 punto, ang haplos ng panalangin. Oh, napakahalaga talaga yan. Oh, sige daw, Lola Zen. Ating key verse nasa Kawikaan 27. Ang matuwid na lumalakad sa kanyang integridad, mapalad ang kanyang mga anak pagkatapos niya. Kawikaan 27. Oh, tayo, lagi natin itong binabanggit. Pasensya na po ha sa ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Sa atin po talagang pamilya hanggat tayo po'y buhay. Tayo po palagi ang huwaran, ang modelo ng espiritual na kalusugan. Kanina nabanggit natin ang pisikal na kalusugan, kung ano ang dapat nating gawin para manatiling malusog ang ating katawan. Ngayon, pag-uusapan naman po natin ang espiritual na kalusugan. Dapat po na nakikitaan tayo ng ating mga apo, lalong-lalo na yung mga maliliit. Ipakita po natin sa ating mga apo at mga anak ang kahalagahan ng pagdarasal bago kumain at bago matulog. Pero yun lang, hindi lang po yan ang dapat nating sundin kung sa pagdarasal. 'Di ba, Lola Sen? Dapat din pagising, manalangin. Bago lumabas ng tahanan, manalangin uli, 'di ba? Yes, so bago umalis ng opisina o kung saan ka nang galing, lalabas ka na naman, manalangin. Yung guidance ba ni Lord, yung pag-iingat, lagi natin yung isaisip na kasama natin si Lord sa bawat kilos at bawat galaw natin. Tapos, Lola Sen, dapat kasi ang pagdarasal, ano na yan? Nasa atin na dapat yan. Na ano na natin yan. Para kumbaga, lagi nating suot, lagi natin talagang suot yan. Hindi natin talaga makakalimutan na patuloy tayong may connection sa Panginoon. At ang isa sa ating nagiging komunikasyon sa Panginoon ay ang pagdarasal. Wala yang siyang limitasyon. Kumbaga, minsan nga, bago ka mag-umpisa sa gagawin mo sa opisina o maging sa bahay, magdarasal. Kung maggagawa ka ng desisyon, na napakahalagang desisyon, mga plano, dapat yan ipinagdarasal. Ngayon, tayo bilang mga lolo't lola, nanay, tatay, dapat nakikita yan sa atin. Naoobserbahan yan ng mga bata. Lalong-lalo na makikita yan sa atin ng mga bata, yung pag may sakit sila tapos nagdadasal tayo para sa kanila. Ang sarap ng feeling nun, Lola Sen, no? Na nagdarasal, maririnig mo yung dasal ni Lola, ni Lolo, ni Nanay, ni Tatay sa iyo. Kung may sakit ka, naririnig mo talaga na yung dasal na yun para lang sa iyo. Kasi pag nasanay ang mga bata na nakikitaan tayo na parati tayo nagdarasal, gagayahin nila yun. Kasi minsan, Lola Sen, no? Mas palagi tayo nagre-remind kung sa salita lang. Pero kung nakikita yan sa gawa, mas madali siyang gayahin. Di ba? Kaya kailangan nakikita sa atin. Kasi gagayahin yon. Hindi yung salungat
ang sinasabi mo sa ginagawa mo, malabo. Malabo yun, Lola Sen. Oh? Ako, obserbasyon ko lang sa'yo. Kaya ka nga, yung bang pinapahalagahan mo talaga yung paghahanda ng pagkain para sa iyong mga anak dahil nakuha mo yan sa lola mo at sa nanay mo. At pati yung pananalangin. Oh, tingnan mo. Yung orasyon, ayan ang naano ko sa lola ko. Pag dating ng 6:00 ng gabi, talagang kailangan nandun kami lahat sa bahay. Hindi pwedeng nasa ano ka. Kaya nasanay kami, alam namin ng araw ng yung oras ng 6:00 ng gabi, orasyon na. Kailangan nasa bahay na kami lahat. Automatic. Diba? Oo. Bagay na iiwanan sa mga apo mo na ganito ang lola ko. No. Hindi kami pwedeng hindi pumunta ng bahay. Diba? Na pandang 6:00 na, kailangan mag-orasyon kami. Di ba? Oo. Ako nga, Lola Sen, na kasi sa tuwing kakain kami, kaya nga na-memorize ko yung Bless Us, O Lord. O, yung ganun. Kasi, memoryadong dasal nung una. Pero nung habang lumalaki ako, hindi na. Kumbaga, hindi na yung Bless Us, O Lord, uli. Hindi. Kumbaga, lumawak. Na nag-level up yung panalangin pag kumakain. Tapos ito talaga ang pinaka kaya napilitan kaming talagang kailangan matutong magdasal sa hapagkainan dahil may assignment ikaw kahapon, ikaw naman ngayon, kanina ikaw, siya naman, ganyan. Kumbaga kanya may assignment na ang bawat isa kung kailan magdarasal sa hapagkainan. Di ba? Kaya Matulog, pwede rin. Yang sa pagtulog, natatandaan ko, bago kami matulog, pupunta kami sa nanay at tatay namin, sabay-sabay kaming magdarasal bago matulog. Tapos hahalik, good night, tapos matutulog na, ganyan. Mga Bible story muna, Bible Oo. di ba? Kayong ginagawa bago kayo matulog. Pero pagdating sa Bible story bago matulog sa mga bata, dapat pinaghahandaan din natin kasi hindi lang natin sila binabasahan ng storya, kundi dapat din natin kasing bawat bahagi ng kwento may connection, may connection sa buhay ng ng mga bata. Yung applicable talaga na pwede mong kaya pag may kwento kang isang Bible story, mo kaagad, i-connect mo kaagad sa buhay nila. Kaya, Isa pa, Ate Marlene, yung Acts. Pag nagpipray tayo, para hindi tayo... para guide siya, no? Guide, A, adoration. Yes. Confession. T, thanksgiving. Yes. And F, supplication. Yes, Ayun yung mga kahilingan natin sa supplication. So, tandaan niyo yan. Maganda po yan pattern na sa Yung pagdarasal. Kumpleto na yun. Kumpleto. Acts. ACTS. Kaya, maganda siyang sundin pag nagdarasal tayo. Kasi minsan, ang laging iniisip ng mga tao pag nagdarasal, Lola Sen, puro supplication. Oo, nakakalimutan na natin yung adoration. Nawawala na yung confession at saka yung thanksgiving. Ang supplication nasa huli, kumbaga. Kaya, dapat tayo mga lolo't lola, yan, gawin na natin yan, damit sa araw-araw ang pagdarasal. Dapat lagi nating, kung nakakalimot ang ating mga apo, yan, dapat po pinapapaalahan natin ang kalagahan ng pagdarasal. Pwede nyo rin pag may ihingi sila ng payo sa inyo, sasabihin nyo kagad, magdasal muna tayo. Ayan, mga ganun na Lola, may hindi ko maintindihan to. Teka muna, sige, magdasal muna tayo. Ganyan. Kaya para mapasok sa isipan nila na mahalaga pala ang pagdarasal. Yung parati nating
naaalala ang Panginoon at hinihingi natin ang kanyang gabay sa ating mga ginagawa. Kaya nga, patnubay. Kaya kailangan natin ng pagdarasal dahil yan ang ating patnubay, gabay. Kaya, wag nating kalimutan, hindi lang dapat tayo maging malusog sa pangangatawan, maging sa ating espiritual na kalusugan. Kailan bang Mother's Day, Lola Sen? Sunday. Ngayong Sunday na. So, anong araw ba yan? May 10. 10. So, ngayong darating na linggo ay Mother's Day. Yes. Tayong mga lola at mga nanay, subukan po nating mag-host ng isang simpleng healthy family merienda. Ano ang mga pwedeng ihanda dyan, Lola Sen, pag sinabing healthy family merienda? Magandang yan. Kasi hindi naman kailangan bongga eh. Healthy family merienda. Mga bida. Ano mga bida dyan sa healthy family merienda na yan? Kung saan ang mga bida, healthy family merienda, kung saan ang bida ay mga prutas o healthy palamig sa halip na soft drinks. Diba? Maganda po talaga yan. Kasi pag tayong mga lola at saka mga nanay, pag ipagdiriwang po natin ang ating araw sa linggo, mapapasok yan sa isipan ng mga bata na, Mother's Day pala ngayon. So, pag sila naman ang naging mother, maaalala nilang, pag Mother's Day, ganito ang ginagawa namin. Ipinagdiriwang namin yon. At isa nga po sa aming mungkahi, ay ang healthy family merienda. Sabi nga ni Lola Seni, kung saan ang bida ay mga prutas. Tulad ng, mga prutas? Lola Sen, yung kayang-kaya sa budget. Buko juice. Yan. Para yan sa palamig. Healthy palamig yan. Oo, melon juice. Kung meron kayong budget, maggulaman juice kayo. Hindi po natin pinag-uusapan ng powdered, ha? Hindi po yan powdered. Ha? Gulaman juice. Gulaman juice. At saka mga prutas, kailangan yung prutas na season. Ngayon, pakwan. Yung watermelon. Pwede mo rin yung i-blender tapos lagyan mo ng ice. Sarap yun. Para siyang smoothie. Tapos pwede mo din saging. Saging, melon. Ano pa bang mixed fruits. Ilagay mo yung mga mixed fruits in bowl. No sugar, ice cubes lang. Di ba? Iwan mo sila, mangga, papaya, saging na yung lakatan, ano pa ba? Yung mga prutas na kung may budget ka, Mangga. Yun na nga, yung manggang hinog. Tapos, melon, di ba? Watermelon, hiwa-hiwain mo siya. Tapos paghalu-haluin mo, tsaka lagyan mo ng maraming ice cubes. Wow, sarap na dyan yung mga mga apo mo, mga anak mo. Tapos Lola Sen, i-level up natin yan. Kailangan, yung kumbaga gagawin natin sa parang finger food. So, kailangan, imbis na gumamit ka ng kutsaro, toothpick. Di ba? Toothpick, tapos may platito ka, ganyan, ilalagay mo sa iyong platito yung mga prutas. Para siyang parang cocktail ang labas nun. 'Di ba? Simple lang 'yun pero tatatak sa isipan ng ating mga anak at apo ang kalahagahan ng Mother's Day, 'di ba? Lola Sen? Meron yan ng yung mga simpleng yung boiled banana, sa saging na saba, nilagang kamote, hiwa-hiwain mo rin 'yun. Tapos kamoting kahoy na nilaga, i-partner mo dun sa buko juice mo, tsaka sa melon juice mo.
at saka mango juice mo. Wow! Ang sarap na ng ng samahan ninyo. Di ba? Habang yung nyo, yung simpleng healthy family merienda ninyo. Correct ka dyan. Lalong-lalo na pag present lahat ng miyembro ng family sa Yes. sa merienda na yan, ay nako, magpapadagdag ng sarap ng pagkain ang kwentuhan at tawanan, di ba? At isa pa, sa mga anak dyan, sa mga apo, napakahaba pa po ng oras para bigyan niyo ng surprise si Lola at saka si Nanay. Simpleng lang, regalo, tulad ng paggawa ng isang card, di ba, Lola Sen? Simpleng card. O kaya gumawa kayo ng letter. Oo, simpleng sulat ng pasasalamat kay Lola at saka kay Nanay. Napakalaking bagay na yan. At sabihin ko sa inyo, Creative mo, di ba? Yung Oo. mga drawing mo. Tapos yung kung meron kayong mga cellphone o computer, pwede kayong mag-create ng for Mother's Day cards, no? Mother's Day card. Pwede. Tapos wag niyong kalimutan, mga apo, mga anak. Kung may cellphone kayo, video call. Text dyan. Mahalaga yan. Mahalaga para sa aming mga elderlies na maalala kami sa araw na yan. Just, Kaya, wag nating kalilimutan na bigyang pugay po natin ang mga kababaihan, lalong-lalo na sila Lola at sina Nanay. Kaya, lagi nating tandaan na ang inang mapagkalinga ang reyna ng kalusugan. At ang tinutukoy po diyang mga reyna ay ang mga lola at ang mga ina. Nalangin tayo. Okay. Kapagpalang Diyos Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Pinasasalamatan ka sa lahat ng biyayang kaloob ninyo sa amin. Dahil buwan ng Mayo ay kilala bilang buwan ng mga bulaklak at ipinagdiriwang namin ang Mother's Day. Panginoon, itinataas namin sa inyo ang mga ina ng tahanan na simula pa sa aming pagsilang ay ikaw na ang nag-aalaga at nagkakalinga sa mga kailangan namin sa araw-araw. Bilang health officers ng aming tahanan, ay pinakakain po kami ng masustansang pagkain at inihahanda ng maayos at hindi kami pinakakain ng delata at maalat na pagkain. Nakita po namin sa inyo kung paano ninyo alagaan ang inyong mga sarili upang makaiwas sa mga sakit at karamdaman. Sa oras at maging upang may bagong lakas upang magawa namin ang nais sa aming mga buhay. Panginoon, sila ang aming modelo ng espiritual na kalusugan, ang kahalagahan ng pagdarasal bago kumain at bago matulog at sa lahat ng oras na kailangan namin na magdasal. Inang naging mahabagin sa mga nangangailangan. Ang bawat asawang babae ay maaring magsikap upang maglingkod sa Diyos, sa kanyang pamilya at sa iba sa pamamagitan ng kakayahan ng material na paraan ang ibinibigay sa kanya ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga ina sa pagdiriwang ng Mother's Day ngayong Mayo. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga may karamdaman. Pangpanalangin, Panginoon, patuloy po namin ipinapanalangin si Misha Sandra Samia sa kanyang third operation and financial provisions na kasalukuyang nasa ospital pa rin siya nakakonfine. Lord,
pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at wala pong imposible sa inyo, kaya itinataas namin po sa inyo lahat ng mga may karamdaman. Lord, salamat po sa iyong provisions na ginagamit ninyo kami sa aming edad, Panginoon, ay magamit nyo kami, Panginoon, sa Family Matters upang maipahayag namin ang iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ng may papurit pa sa salamat na tatangi lamang sa iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Amen. Nice po, nice po ko pong batiin si Teka, ayusin ko to. Nice ko pong batiin ng napaka magandang umaga okay, ang mga sumusunod. Teka, nawawala ang listahan ko. Nais kong batiin po ng napakagandang araw ngayong Huwebes, sina Rose Guatlo, si Beverly Jacobe, si Camille Guatlo, si Sarah Jane Jacobe, na mga nakikinig mula sa Bat Compound dyan sa Governor Camins. At magandang umaga rin kay Imelda Mendoza, Delia de Lima, Alexandra Sarcon, Jimbel Fernandez, Shirley Fernandez, at siyempre naman si Britannia Taupan. Okay. Ikaw, Lola Sen, baka may gusto ka pang batiin. Listener, followers natin, si Ate Hilda Lennon at si Rosita Osiman Gallardo. At mga iba pang mga taga Miguelito Homeowners Association na mga kapitbahay ko doon, mga kumari ko, mga kaibigan. At ang mga kasamahan ko sa senior citizens, Policarpio senior citizens. Pahabol pa. Sa inyong lahat, advance. Pahabol pa. Si Maria Bonica Venus at si Maria Charis Suarez. Magandang umaga sa inyong lahat. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sila Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sinkauman kasama si Uto Mubin. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Ate Marlene. Ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye. See ya. Bye-bye! Bye. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong?